Ito po, sangkot na naman sa isang controversy etong si Labrador. At mukhang may kaso na haharapin. Yan, kasi yung term ngayon na pwedeng i-describe dito sa isang Labrador, pasikat mapapel, 'di ba? Yung gustong lumaki ang kanyang platform ng mga panahon, pero sa negatibong paraan. Ngayon naman, hindi nag-iisip. Sabi nga ng mga netizen, Diyos ko, makapagsalita tungkol sa ibang tao na kung ano ay ang bobo at ang syunga ni ganito, pero siya ang totoong syunga. Sabi yan ng mga netizens, diba? So dito, may isang raid na nag-live. Eto, si Labrador. Saan kaya siya nag-live? Ano bang platform meron pa itong katulad ni Labrador? Magandang lesson to sa mga naghahangad na magkaroon ng malaking platform. Pero ang totoo naman, walang totoong talent, lalong walang advocacy na pwedeng ma-share sa kanilang mga viewers. Kaya ang kinasasangkutan ay kinahahantungan ay yung mga ganitong klaseng pagpapasikat at pagpapapansin. Katulad ni Labrador. Dapat talaga maging lesson ito sa maraming naghahangad na magkaroon ng puwang sa social media. Ayan, the Philippine National Police Anti-Cybercrime Group will probe controversial vlogger Rendon Labrador for possible privacy violations after the latter live-streamed its operation against a company allegedly involved in online lending applications in Makati City. Deserve ba? Yes, sa tingin ko deserve. Yun nga, para maging leksyon ito sa maraming kababayan natin na gustong sundan ang yapak ni Labrador na sumikat. Okay? Yung mga katulad niya kasi hindi kaya makipagsabayan sa laban ng buhay, makipagsabayan sa propesyon na kanilang pinili. Kaya social media na lang po ang pinagbalingan. Nga naman, sa panahon ngayon, malaking bagay talaga kung ikaw ay merong malaking platform. Pero yun nga, hindi lang yan sa laki ng platform mo Dapat consistent ka sa iyong advocacy, consistent ka sa iyong gustong i-share sa mga viewers na puro positive at hindi ka dapat nagpo-foster ng mga negative emotions at negative minds. 'Di ba?